Kabisadong Tatak, Jerry Baha. Oras po natin, alas 5:46. Nasa linya na po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan, magandang umaga po. Magandang umaga, Jerry, at babati ako ng magandang umaga sa ating kababayan bagamat dumadaan sa matinding pagsubok, no, mga kababayan natin sa Nueva Ecija at sa Bulacan, mga apektado ng bagyong Santi sa Zamboanga at saka siyempre yung mga tinamaan ng lindol naman dun sa Cebu at Bohol, no. Oo nga pala. Bagamat bumabati ka ng magandang umaga, Jerry, ay ating pong pinagdadasal, no, ang agarang pagbangon nila at yung relief at rehabilitation na kailangan dumating sa kanila. Sunod-sunod nga pala ito, no? Nitong Sabado, Biyernes at Sabado, bagyong si Santi na nalanta dito sa Luzon, Central Luzon at sa Northern Luzon. Tapos pagdating ng Lunes, Martes. Ito naman lindol diyan sa Visayas. Senator, bago natin Jerry, isang punto lang doon, ang hindi nakikita ng marami, hindi lang yung nangyari na yan, but yung epekto niyan. Halimbawa, Nueva Ecija, diyan po natin kinukuha marami sa ating bigas. So maaring maapektuhan yung supply ng bigas at maaring in the next few months, tumaas ang presyo ng bigas. Yun, ang Bohol at Cebu, napakalaki ng pumapasok na pondo dyan sa tourism. So yung pagkakansela ngayon, apektado din yung mga nakatira doon. So kahit hindi tinamaan ng lindol yung kanilang bahay at tahanan, halimbawa, yung trabaho nila maapektuhan. That's why kailangan yung pagkilos ng gobyerno, hindi lang agad-agad, pero ma-foresee yung consequences nung nangyari. Opo, tama ho kayo doon. Pero ito, total, nabanggit nyo yan, Senator Alan, maitanong ko na rin ang inyong pananaw. Ang tinatanong ko kasi sa mga texters, okay lang ba sa inyo itong naitutuloy ng Pangulo ang kanyang biyahe? Naka-schedule daw ang Pangulo na bumiyahe 7:40 ngayong umaga, tutuloy ng kanyang state visit sa South Korea. Ano po bang posisyon ninyo doon? Well, alam mo naman stand ko dyan, Jerry, dahil yan ay ilan mga tanong na tinatanong natin kay GMA nung panahon niya. Pero para lang magbigay ng ibang perspektibo, total, nagdesisyon na siya na pumunta siya. Kaninang umaga lang, binabasa ko, ang naiyawan, nasa pahayagan na naman o nandun sa website ng Sleeping in the Airport na worst airport sa buong Pilipinas, sa buong mundo, no? Nakita ko rin nung pagdating ko sa NAIA 3 isang beses, hanggang ngayon wala pa rin escalator, kaya yung mga medyo may edad hindi madala. So sana total nagdesisyon na ang presidente and our opinion at this point won't matter. Pero sana yung pagpunta niya doon, makita niya yon, and then yun nga, he'll be in South Korea. It's the leader in technology in the world sa ngayon. At kung maalala mo, Jerry, ay kinakausap kita a few days ago nung nakita kita sa isang party, nasabi ko sa iyo, alam mo, Jerry, ang problema sa mga sakuna dito sa Pilipinas, napakaraming gustong tumulong, pero napakahirap magpadala ng tulong. Oo nga, kanina lang, nire-report mo, pati yung overweight sa mga, di ba, aeroplano. Samantalang sa ibang bansa, ginagamit na yung cellphone at saka yung pag-transfer ng pera sa pagte-text o sa cellphone, isipin mo, 100 milyon ang Pilipino. So kung ang NPC, ang Central Bank at saka ang Globe at Smart ay mag-uusap at sasabihan, halimbawa, in-announce mo sa programa mo ngayon, yung mga taga Nueva Ecija na gusto tulungan yung mga magsasaka na halos lahat na wala sa kanila sa baha. I-text nyo lang sa ganitong numero, ang pera mapupunta sa kanila. Can you imagine 100 million Filipinos ay magbigay lang ng tig-piso, that's 100 million pesos. Mabilis, ano? Right away. Eto, at ginawa na to ng GCash at saka ng smart money in the past, no, with DSWD. So hindi to unang beses na magagawa, pero ang problema nga very limited yung application ng paggawa nila. Pero tingin ko pwede nilang ayusin to para maging applicable sa lahat. Ginawa nila to sa Bantay Bata, ginawa nila to sa Red Cross, at ginawa din to ng PLDT Foundation sa ugnay ng Undoy, no? So, nandiyan ang technology, nandiyan ang leadership ng NTC. Susulatan ko sila bukas sa Jerry na sana. So, I mentioned dito in context na marami tayong matutunan ng South Korea. Total, nagdesisyon na siya na pumunta doon. Sana pag-uwi niya, makakatulong ka agad dito sa mga nangyayari dito. So, susulatan ninyo ang National Telecommunications Commission. Ano po yan? Sulat o kailangan pa bang resolution, Senate resolution yan?
magpa-file sana ako ng Senate resolution, pero nung pina-research ko, pagkatapos natin magkwentuhan, nagawa na pala nito dati. Kaugnay ng Undoy, nagawa with the Smart Foundation and Smart Money, then nagawa to ng GCash, ng Globe, sa Bantay Bata, at ng Red Cross sa iba nilang ano. No? So sabi ko, baka namang ipatawag lang ng Central Bank at saka ng NTC ang Globe at Smart, no? And then it should be as simple as buying a SIM card, registering. So halimbawa, ang governor ng Nueva Ecija ay pwedeng bumili niyan at makapag-ugnayan sa kanila. Pag in-announce sa radyo, 'di ba? Ang governor ng Bohol, ang governor ng or ang Red Cross ng Cebu, 'di ba? Or katulad ngayon, ang problema sa Cebu, yung mga ospital, 'di ba? So yung mga medical, 'di ba, kung makakabili ng SIM card yung mga yon, yung mga ospital doon on DOH, and then sasabihin, lahat ng gusto mag-donate. By the way, Jerry, ang ating mga heroes, 14 million na ang last estimate ng maari mga OFWs abroad. Marami sa kanila, bagamat na sa abroad at tumutulong sa kanilang pamilya, pag may mga ganitong sakuna, sila pa nauunang mag-donate. Pwede rin ho ba yun? Kahit nasa abroad? Pwede ho ba yun kahit nasa abroad? May sistema rin ganun na through text lang din? Well, nakakabili ka na kasi ng ng load sa abroad. Or kung hindi man, pwede rin naman sa remittances, pero isang tawag mo lang sa kamag-anak mo yon na, di ba, may load naman kayo dyan ng 1,000, magbigay kayo ng 100, i-text nyo na lang dito. Kasi constant naman yung communication ngayon ng kamag-anak. Ang punto, Jerry, ang hirap pa rin ngayon. Halimbawa, nakikinig sa inyong programa ngayon, nag-announce ka kung saan pwede mag-donate. Kung ikaw ay may trabaho, before or after yung trabaho mo, o kaya absent ka pa, o malilate ka, o kaya bibilin mo pa yung gusto mo paudala, o kung pera yan, hindi mo naman pwede basta email, baka mawala sa mail yung ipapadala mo, di ba? Pero kung pwede mo ipadala just by buying load, madaling padala. Remember sa Amerika kasi, yung cheque, yung PayPal, yung credit card, halos lahat ng tao kasi sa Amerika may credit card. Sa atin, wala pa atang 10%. And then sa kanila, halos lahat ng website, pwede ka gamitin mo to pay for things, no? Yung e-commerce napaka-unlad sa kanila. Sa atin hindi pa. So parang sa ang tingin ko, Jerry, doble ang dagop sa atin Nandiyan ang pera, maraming gustong tumulong, pero napakahirap. So walang maayos pwedeng gawin ng gobyerno. Walang maayos at magandang pamamaraan. Siguro pati ang DSWD, Senator, di ba ang DSWD ito tuwing may kalamidad andyan, tumutulong para mas mapabilis ang pagpapadala ng tulong, kahit siguro ang DSWD magkaroon na ng sarili nilang ganyang sistema agad, di ba? Kung hindi pwedeng lahat muna, kahit yung DSWD at saka ibang katulad ng Red Cross, no? Ang importante din kasi dito, Jerry, sa ganitong sistema may electronic paper trail ito no? Kasi ang ayaw nung iba, pag nagbigay sila, hindi nila alam saan napupunta. Tama. Diba? Pero sa pagkakataon na to, diba, yung Central Bank at saka ang NTC, magagawa nila na magre-report din monthly ang mga telecom company kung saan napupunta at yung transfer nito. Kasi walang kaibahan to sa ATM o sa bank-to-bank transfer. Lahat yan ay recorded naman. Pag dineposit, pag nilabas ang pera, no? Balitaan nyo kami, Senator Alan, kung anong magiging development sa pag-ugnayan ninyo sa NTC, ano? Opo. Okay. Isa pang issue, itong si Janet Lim Napoles pala'y paharapin na rin sa wakas. Pinirmahan na ni Senate President Drilon yung subpoena. Ano ho ito? Hindi na kinailangan magbotohan o isa-isahin, magtanungan ng mga senador kung anong posisyon? Narinig po ata ni Senator Drilon ang mga kababayan natin, lalo po dyan sa DZMM at sa programa ninyo. At nakikinig ako sa speech niya, daman-dama ko na naramdaman din niya, no, na ang sabi nga niya, he's always stood for the truth, for justice, and never been for cover-up. Kasi kung ano-ano na lumabas na spekulasyon sa dahilan kung bakit ayaw niyang pirmahan, no?